Praise God. Amen. Praise the Lord. Sabi po ng Colossians 1 verse 16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Praise the Lord. Verse 17, "He is before all things, and in Him all things hold together." He is the head of the church. Verse 18, "He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among..." Praise the Lord. "So that in everything might have the supremacy." Sige po, tayo po manalangin muli. Panginoong Yesus, Lord God, You are our God, and You created everything, Lord God. For through You, Lord God, all things are created. All things are been made, Lord God. Lahat ng bagay, Panginoon, ay sa Iyo, Panginoong Yesus. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, we are so blessed and we are thankful, Lord God, na narito muli kami, Panginoon, to study Your Word, to be blessed. At hindi lamang yun, Panginoon, kundi, Lord, Ikaw po, O Diyos, ay mabigyan namin ng kaluwalhatian, Panginoon. And this time, Lord God, we ask for the Holy Spirit, Lord God, to be with us, Lord God, to guide us, Lord God, into all truth, Lord Jesus. At maging ako po, Panginoon, bilang iyong lingkod, Lord God. Apart from You, I can do nothing, Lord God. Let Thy Word, Lord God, be manifested, Lord God, in Your children. To us, Father, we thank You, Lord God. We honor You once again. And thank You, the Holy Spirit. Thank You for Your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pong the best clap offering sa Lord. Amen. So, good morning po muli sa ating lahat. Okay? So, ako po ay naatasang mag-share ng word for this second service, and this is my first time again simula po nung pandemic. Amen? Sino pong pinagpala sa ating pagsamba? Amen? So, alam nyo po, as a worshiper, no, sa akin po, every time I worship God, talagang iniisip ko ako lang. Hindi naman sa nagiging selfish ako, no? Every time I worship God, hindi ko iniintindi yung paligid ko pag ako'y sumasamba sa Panginoon. Kahit di ako sumigaw, kahit tahimik lang ko, but I still believe in my heart, I worship God with all my heart. At siya lang ang aking sinasamba. Amen? So, sa umaga pong ito, no, ang aking pong isi-share, no, very timely po yung isi-share ko ngayong umagang ito. At ang akin pong isi-share ngayong umaga, the title po nung isi-share ko is Better Than New Normal. Okay? Sabihin nga natin, Better Than New Normal. Sabihin ulit natin, Better Than New Normal. Okay? So, sa atin po, no, ngayong natapos yung pandemya, no, marami pong bagay ang nagbago. Tama po ba ako? No, isa nga dyan yung tinatawag natin yung mga suot nyo. Tama po ba ako? So, bawal lumabas ng walang face mask. Amen? At kung mapapansin din po natin sa ating iglesia, iba't iba na yung arrangement ng ating chair. Tama po ba? Medyo magkakalayo na tayo. Amen po? But one thing na na-realize ko, no, na nais po ng Panginoon na maunawaan natin about this new normal, meron pong mas higit na dakila ang Diyos na nakalaan para sa atin. Amen? Sino po ditong naniniwala na maraming plano ang Diyos sa kanya sa kanyang buhay? Tanong ko po, naganap na po ba ito sa inyo?
Merong naganap na, merong hindi pa. Tama po ba? At kung papansinin po natin, ano na pong month ngayon? End of November na po, no? So, December na, isang buwan na lang, 2021 na po. And I remember when I shared about the vision of 2020. Naalala ko po yung isa sa mensahe ko nung ako'y nag-share about the vision 2020. Sino po ditong meron pong 2020 vision? Pwede pong taas ang kamay. Wala. Thank you, Lord. Ako po is so blessed. I have 2020 vision. At naaalala ko, pag sinabing 2020 vision, kahit gaano kalayo yung iyong binabasa, no? Naabot ng paningin mo, kita mo. Malinaw ang isip mo, no? And I remember when I share about 2020, tayong mga Kristiyano, as we go through our Christian life, minsan meron tayong blurry vision, no? Pag sinabing blurry vision, medyo malabo. Ito yung mga, ang grado ay 100, 120. Kailangan ngayon ng salamin. No? Tama po ba? At yun namang iba, no? Merong blind vision. Pag sinabing blind vision, totally walang nakikita. Natandaan ko nung shinare ko about 2020 vision, this 2020, makikita natin yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo ba yung nakita po ba natin yung dumaang buwan? Anong nakita natin? Tama po ba yung sinabi ko nung ako'y nag-share? Alam niyo nung naalala ko yung shinare ko dati, sabi ko, Lord, ito pala yung gusto mong makita namin. Gusto mong maging malinaw yung mata namin sa anong sitwasyon ng tao pag nagkaroon ng ganitong problema. Hello? 2 buwan, naka-lockdown tayo. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba na walang value ang pera noong mga time na yon? Nakita nyo ba ang value ng buhay? Hello? Nung na-realize ko po yan, sabi ko, Panginoon, malapit ka na talagang dumating. And gusto ko sa Panginoon, sabi ko, gusto ko manatili, Lord, sa'yo. At sino po dito nung pandemic, nung dumaan yung buwan na to, marami kayong na-experience na kakaiba. Sa sarili nyo, personally, and also sa paligid nyo. Hello? Nandyan po ba kayo? Hindi ko na kayo tatanungin isa-isa. But this time, no, bago po tayo magsimula doon sa aking topic, better than you normal. Meron po akong 5 bagay na tatanungin sa atin, sa bawat isa, as a reflection. How is our life after this new normal? Okay? Una, how is your relationship? Okay? How is your relationship? Una, sa iyong pamilya. Pangalawa, sa ibang tao. No? Ito po yung reflection lamang. No need to take notes muna. Ano po? Kumusta ang relasyon? Hello? Reflection lang tayo. Okay? Kumusta ba ang relasyon ko sa pamilya ko? Relasyon ko sa asawa ko, sa mga anak ko, after this pandemic? Pangalawa, kumusta ang ating pera? Wow, maraming nag-react. Which is true. Real talk nga, ibig sabihin. Pag kinumusta ko yung pera nyo, hindi ko alam kung, and I believe, marami nagkulang. Honestly, marami nagkulang, pero, nandyan po ang gabay ng Diyos, di tayo pinabayaan. Hello? Okay. Kumusta ang ating faith? Nabago ba? Ice, pastor, slide. Okay? Medyo parang, still, Lord, I stand firm in my faith. No? Okay? Number 4, kumusta ang ating mga work? Sa mga nagtatrabaho, taas ang kamay. How is our work? Sa mga students, how was your schooling?
After the pandemic, maraming nabago. Tama po ba? At mamaya po gusto kong i-share, isa-isahin, bakit ko nasabing better than this new normal. No? Okay? And lastly, how is your habit? Ano ang iyong pinagkakaabalahan? Yung iba medyo lumobo. Hello? Yung iba naman medyo humapis. Am I right? Ano ang naging hobby natin after this pandemic? Ano yung naging kaagwalian natin? Alam nyo, hindi lang pandemic, ilang bagyo yung dumaan. At kung matatandaan nyo, I think January, February, may pumutok na bulkan. Hello? Itong ating Taal. Nakita nyo ba yun, yung dumaan ng mga pagsubok sa buhay natin? Dito po sa 5 bagay na ito, let us reflect on ourselves right now, no? Kumusta yung mga bagay na ito sa buhay ko? Personally po hindi ko po gustong tanungin as a whole family or as a group. Personally, kay Pastor Marvin, personally, kumusta itong mga bagay na ito sa atin? Amen? And this time, I want to share itong 5 bagay na ito, how to have a better life. Alam niyo po ba, binigyan na tayo ng Diyos na magandang buhay. It is given. Given na po na binigyan tayo ng Diyos. Amen? Doon po sa ating mga viewers sa tahanan. I hope you're listening. Given na po na tayo binigyan na ng Diyos na magandang buhay. Ang tanong lang po ay ganito. Gusto mo bang ma-experience? Oo, gusto ko. Okay? Parang ganito lang yan. Sino dito ang gusto ng ice cream? Ako gusto ko yung Magnum, yung bago ngayon nakikita ko sa TV, yung Magnum na nakakap. Sino nakatikim na nun? Gusto ko yun. Okay? Sabi ni Bishop, Pastor, bibigyan kita mamaya. Okay? Sabi lang yun. Pero anong gagawin ko? Para ako'y talagang bigyan ng Bishop, meron tayong kailangan gawin. No? Gusto ko pong maunawaan nating lahat that God is always good. Hindi po nababago yun. Sabi po sa Bible, Jesus is the same yesterday and forever. Kung paanong siya po ay napakabuti noong panahon ni Moses, ni Joshua, ng mga disipulo, God is also good in us. Hello? Pero minsan, alam niyo po, nakakalungkot. Marami tayong narinig social media. May mga nagsusuicide, depressed. May teacher na nag-suicide dahil, ano bang tawag doon? Hindi na kinaya yung module online. Hindi niya kinaya yung pagbabago. Okay? At itong mga pagbabagong itong nangyari sa buhay natin, alam nyo ba sa lahat ng pagbabagong yan, God is still the same. Amen? Tanong mo yung katabi mo, are you ready? I-flash mo nga yung kasunod ko dyan, bro. Okay? Bago yun, no? Gusto ko munang bigyan ng tuon yung word na normal. Kasi sabi ko nga, better than new normal. I want to define what is normal. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, normal ka ba? Okay? Normal, tama? Okay, basahin natin. Okay? Normal means conforming to a standard, type, or regular pattern. The term normal usually refers to something that is typical or natural. Okay? Sabihin nga natin, typical, natural. Okay? And something that most people do. With that in mind, we'll define normal in the following way. Behavior that is typical. Okay? Typical, expected and adjust to a standard that society has put in place. Okay? Dahil nga normal, okay, ito daw yung typical, no? Yung ginagawa natin, normal. Typical lang.
Okay, ang tanong naman, next, what is new normal? Okay? Sabi doon, ni-research ko, no? New normal means a current situation or social custom that is different from what has been experienced or done before but is expected to become usual or typical. Okay? Anong ibig sabihin? Meron tayong normal na ginagawa, nagkaroon ng pagbabago, no? Merong kakaiba na nangyari na yun na yung ginagawa natin sa ngayon. Okay? Okay, normal ako, yung usual na ginagawa ko, and then nagkaroon ng pagbabago, merong sudden changes because of some circumstances or negative circumstances na nagbigay sa atin ng kakaibang experience na yun na yung ginagawa natin sa ngayon. Like for example ngayon, sinabi ko sa inyo, sa ngayon, sino dito yung lumalabas ng hindi nakamask? Sorry po ha, kasi nag-word ako, kailangan kong magtanggal ng mask. Pero outside, sino dito yung lumalabas ng hindi nakamask? Wala, kasi may multa. Okay? And honestly speaking, nung una, sinong irritable sa mask? Lahat tayo nangangati. Tama po ba? Hindi natin alam suotin yung mask. Tas kung ano-ano pa ngayon, no? Ang dami nating sinasabi, ang hirap huminga. Okay? But, yung oras na lumipas, kung makikita natin, bumibili tayo ngayon ng iba't ibang mask. No? Tama ba? Nag-i-invest na ngayon tayo dun sa mga mask na may kulay, yung mga mask na may nakangiti, no? Tama ba? Bakit ngayon ganun na yung mga tao? No? And one example also is, kung merong sasakyan, no? Dati, pag nagbabayad ng toll gate, cash na. Cash, nagbabayad ka, meron teller, babayadan mo yun, tapos ticket. Ngayon, alam nyo po, wala na. RFID na po ang tawag. No, i-scan yung code doon sa sasakyan mo, tapos pwede ka nang lumampas. Wala nang bayad-bayad. At kahit po ngayon, no, uso na yung GCash. Tapos yung mga Lazada, nagpadala na yan. Dati hindi tayo, yung normal natin, hindi. Normal natin, pupunta tayo sa supermarket, hanap tayo, ikot-ikot tayo. Pero ngayon, ang new normal, pupunta ka sa cellphone mo, ching, 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 ching. Salamat, Shopee. No? Lazada, pindot ka lang, bayad ka lang. Is that new normal today? Alam nyo po, sa mga susunod pang panahon, marami pang magiging new normal. But I want to insist right now, I want to give emphasis right now, na meron pong better than the new normal. At iisa-isahin ko po yun dun sa 5 aspect na tinanong ko sa inyo kanina. Kasi yung pong 5 aspect ngayon, no? Marami pong aspect sa life, but yung 5 aspect na lang yun ang gusto kong tukuyan. Kasi po yun yung parang importante sa atin. No? Marami pong aspeto sa buhay natin. But these 5 things na nakita ko po sa Hebrews, no? Na dapat po nating bigyan ng tuon ng pansin para ma-experience natin yung better life than this new normal. Handa na po ba kayo? Sana po matapos ko within 30 minutes. Okay? Are you ready? Tanong mo ka mo, handa ka na ba? Okay. Balikan natin yung 5. Next. Next, kuya. Yan. Relationship, money, faith, work, and our habit. Okay? Buksan po natin ang ating Bible sa Hebrews. Hebrews chapter 13. Meron po ba kayong mga Bible? At isa po sa new normal natin din ngayon, ang ating mga Bible, nandito na. Okay? Tama po ba?
Pwede pong itaas ang kamay ng mga ang Bible nasa cellphone. Hindi, wag po kayong mahiya. Okay lang po yan. Majority. Why? This is new normal. Okay? Kasi dito rin sa ganitong ay makikita natin iba't ibang version na. Hindi katulad nung sa isang Bible. Okay? Ang text po natin is Hebrews 13 verse 1 hanggang 18. Okay? So next. Sabi po ng verse 1, keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers. By doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison. And those who were mistreated as if you yourselves were suffering. Verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all sexually immoral. Okay? Hanggang verse 4 po muna tayo. Number 1, how to experience a better life, the new normal, in our relationship. Okay? Hello? Tanong ko po sa inyo, yung ating relasyon kanina, kumusta yung relationship natin with our family? Okay. Smooth lang, sakto lang. Okay? Dito po sa binasa natin, no? Hindi ko po, niresearch ko po kung sinong nagsulat nitong letter na to sa mga Hebrews. But sabi doon, iba't ibang mga authors, no? Nag-remind po sa atin, okay, verse 1, in our relationship to our family, to our brethren, sabi doon, keep on loving one another as brothers and sisters. Okay. Sabi doon, keep on loving. Kuya pa forward na. Okay? Doon sa aking text, doon sa aking okay? Sabi doon, keep on loving. Number 1 point in our relationship, keep on loving. Sabihin mo nga sa katabi mo, keep on loving. Alam niyo po kasi sa panahon ngayon, no? Naranasan natin yung magkasama-sama tayo as family. Tama po ba? No? At dun sa pagsasama-sama natin bilang pamilya, dito ulit natin naranasan yung mga personal issues na nakita natin sa ating mga pamilya. Tama? Hello? Hindi ko po ungkatin yung mga family, yun. But one thing for sure, na itong new normal na ito, niliglig ang ating relasyon sa ating mga pamilya. Tama po ba? No, I heard si na Bishop nagkaroon ng family gathering with Nievas. No? Naging dahilan ito para yung ating pamilya mabuo. Hello? At ano pong sabi doon? Ano pong kinukuman sa atin ng Biblia? Keep on loving as, ano pong sabi doon? As brothers and sisters. Okay? Tanong ko po ito, mahal niyo po ba ang iyong kapatid? Tanong ko uli, mahal niyo ba yung katabi niyo? Praise the Lord. Okay? Last na tanong, mahal niyo ba yung nang-away sa'yo? Biglang, hello, honestly. Okay? Nasa Bible din po yun, sabi po dun sa, I think, nasa Luke 6:32. Luke 6:32. Sabi doon, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Okay? Verse 33. Verse 33, Luke 6:33. And if you do good to those who are good to you,
What credit is that to you? Even sinners do that. Next, 34. Yan. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. Verse 35. But love your enemies, do good to them, and lend them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Parang humina. Tinanong ko kayo, mahal nyo kapwa nyo, tama nyo. But this time, nag-remind ng Lord, ano ang benepisyo natin kung mamahalin natin yung mga kabatilang natin? Hello? At ito po yung normal. No, meron po ako nakitang isang article, no? Okay? Ito po yung normal pagdating sa relasyon. Sabi doon, normal abandons friendships when mistakes are made. No? Normal sa isang relasyon, no? Pagka nagkaroon ng away, iiwan yung kaibigan. O sa isang magkarelasyon, boyfriend or girlfriend, nag-away. Nung una pa nga ako, walang iwanan hanggang tayo po ay mamatay. Pero iniwan kang mag-isa ngayon. No? Kasi merong pagkakamali. That is normal. Another thing, normal allows insignificant issues to create frustration. Okay? Yung mga insignificant issues, nagbibigay sa atin ng kaguluhan. That is normal, lalo na sa pamilya natin. Okay? Normal argues when there's differences. Pag hindi gusto yung kanyang point of view sa buhay, nagkakaroon ng pagtatalo. No? Meron, yung isa, ito yung paninindigan, yung isa ito, normal, magkakaroon ng argument sa isang relasyon. No? In our relationship. Okay? Yan po yung mga new normal sa atin buhay. But sabi doon, sabi ng Lord, mahalin mo ang iyong kapwa. No? At ang dapat po natin gawin, at isa sa napakahirap gawin, is the forgiveness na gustong ipagawa sa atin ng Lord when it comes to relationship. Hello? May mga bagay sa ating buhay, no, na kapag naaalala natin, when it comes to relationship, mas pinipili nating lumayo or maghiwalay yung relationship natin rather than to forgive. Hello? Paano yung forgiveness? Dalawa kasi yun eh. Ako yung nakasakit, paano yung forgiveness doon? Paano naman yung forgiveness pag ako yung nasaktan? Magkaibang level po yun. Nagigets niyo po yung point ko. When it comes to relationship, God is telling us to forgive. Not only to forget. No, kasi kalimitan nangyayari po sa ating mga relasyon, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, forgetting lang. But the forgiveness, wala. That is why God is seeking right now. God is telling us right now, love your enemies. No? Nabasa natin sa Psalms na yung ating mga enemies ay papatayin ng Lord. Tuwan-tuwa ka. Is that love? Kasi nakita natin sa Psalms, lalo dun sa part ng mga songs ni David, na lahat ng mga kaaway ko ay iyong lilipulin. Ikaw ngayon, nag-pray, Lord, lahat ng kaaway ko ay iyong lilipulin.
Thank you, Lord, for the word. Hello? Is that the word of God? Alam niyo po, ang word ng Lord, sabi ko nga sa inyo, God is always good. He is the best example ng forgiveness. Naranasan niyo na bang duraan? Hello? Naranasan niyo na bang pagbintangan? Yes? Naranasan niyo na bang i-deny, ay hindi ko kaibigan yan, pero ang dami mo namang pinautang? Hello? Ang sabi ng Lord, love your enemies. Ano ang makukuha natin kung mamahalin lang natin yung mga taong gusto natin, mga taong kabati natin, pero yung mga taong nakasakit sa atin, hindi natin mamahalin at papatawarin. Amen? How is your relationship right now? Even in the church, sa iglesia natin, no? Makikita natin, may grupo to, no? May cell dito, no? Ang tanong ko, is the relationship within the church good? Tayo bang lahat ay magkakabati? Tanong mo sa katabi mo, bati ba tayo? Kasi alam nyo, mas danger pag sa church. Kaya pala naalala ko, kaya pala sinasabi ng Lord, be aware of hypocrisy. Kasi sa iglesia maraming ganyan. Nakangiti. Pero pag talikod, hello. Kasi sa church, hindi mo talagang kadugo or kapamilya. Nandyan lalo yung mga pagkakaiba natin. Tama po ba ako? Nandyan yung ibang ugali nito, siya ay matampuhin, ikaw naman, kahit asarin ka ng asarin, wala sa'yo, no? Iba't iba ang ating karakter, lalo sa iglesia. Kaya tayo, minsan sasabi, ay, kabati ko lang yung kasing ugali ko. Amen? Love ko lang ito kasi lagi akong binilibre nito. No. God is reminding us, love your enemies. Yung bang enemies doon, totally kaaway? No? Hindi ko lang po na-research yung word na enemies doon sa word na yun, but gusto ko pong idig sana nung ako'y nag-aaral. Ano ba yung enemy? Kasi pag sinabing love your enemy, talagang kaaway yun. No? Talagang di mo kasalungat. Pero yun nga yung point doon eh. Yung hindi mo talaga kasundo. Paano mo yun mamahalin? Hello? Maganda pa nga yung kasundo mo eh. Tapos meron kayo ng konting sagutan, hindi kayo nagkaintindihan. Pagdating ng panahon, maayos din. Pero yung umpisa pa lang, magkagalit, hindi mo na siya kasundo, yun po yung mahirap pakitaan ng pagmamahal. But this time, God is reminding us, if you want to have a better life than your life today, you need to love your enemy. Forgive. Hello? Nandyan ba kayo? Okay. Mamaya, i-reflect natin sa sarili natin, Lord, sino ba yung hindi ko pa pinapatawad? Sino ba yung hindi ko pa minamahal? Okay? Next. Pangalawa po is yung money. Sabi po sa Hebrews 13, verse 5, no? Keep your lives free from the love of money. Okay, verse 5, keep your lives from the love of money and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Money. Okay, let's talk about money. Marami rin pong sinabi sa Bible about sa pera.
Sabi po sa Bible, do not store up treasures here on earth, no? But we must store up treasures in heaven. Okay? Ang tanong ko, masama po bang mag-ipon or magtrabaho? No. Bakit tayo nagtatrabaho? Para kumita ng pera, to supply our needs. Masama po ba yun? No. No? Masama po bang mag-desire ng magkaroon ako ng sariling bahay, makapagpatayo ako ng magandang bahay? Masama po ba yun? No. Okay? Masama po bang mangarap na magkaroon ng sasakyan? Sino dito gusto magkaroon ng sasakyan? Lahat tayo, pangarap natin yon, no? Masama ba yon? No. So, ang point dito is, keep your lives free from the love of money. Hello? Paano ba natin nasasabing love of money? Okay? Maraming bagay sa sitwasyon natin ngayon na hindi pwedeng walang pera sa ngayon. Tama po ba? Pagbabayad mo sa jeep, kahit saan ka pumunta, lahat may pera na. So, kaya hindi po masama ang pera kasi yun yung normal sa ating society. Ang hindi po normal is yung pag-ibig natin sa pera. Okay, paano yun? Meron ka ng cellphone. Ang ganda na ng cellphone mo, naka-iPhone, iPhone X ka na. No? Nakita mo, bagong labas yung iPhone. iPhone 12. 12 na ba ngayon? Hindi ko alam. No? Yung latest. Gusto kong bumili ng iPhone 12. Ang ginawa mo ngayon, nangutang ka para lang makabili ng iPhone 12. I'm not saying na yun po ay masama, but you must observe yung bagay na ginawa mo, bakit mo ginawa yun. Totoo po bang may ganon? Hello? Pwede nating pag-ipunan ng isang bagay kung gugustuhin natin. It's okay. But once ikaw ay nag-strive na sa isang bagay na gusto mo lagi kang meron nun. Kasi nakita ko yung aking barkada, ganun yun. Gusto ko in ako. Yes, pwede. Pero you must observe or you must be aware. Okay? Kung makikita natin, nung pandemic, walang halaga ang pera. Yung cellphone mo ba makakain mo? Okay. Bibili ka ng cellphone tapos makikita mo may mga bata hindi kumakain. Ikaw, bibili ka ng kape, Starbucks pa. Pero yung iba ang kape, yung pinagtutungan ng kanin. Hello? Hindi natin naiisip yun kasi normal tayo, normal yung life natin eh. Pwede pa nga natin sabihin, ay, pinili nila yun eh. Yes, but sometimes we must also learn the love of money is the root of all evil. Pag nagsimula na tayong maghabol sa pera, okay, paano ba yun? Gusto nating yumaman, tama? Sino ditong ayaw? Ba't parang ayaw nyo sumagot ngayon? No? Gusto nating yumaman, tama? Lahat tayo, we strive to be rich. Pero kapag ikaw ay gumawa na ng paraan na hindi ka aya-aya, nandadaya ka na para ikay yumaman, that is love of money or greed. Okay? Gusto mong lumaki yung baon mo. Okay? May project sa school. Mama, may ticket. Sabi ng teacher, meron tayong ticket. 50 pesos yung ticket. Sabi kay nung anak kay mama, Mama, meron pong ticket sa school. 100 daw po. 100. Tapos si mama naman, punta kay papa. Papa, yung anak mo, meron daw ticket sa school, 200. Ano?
di syempre, 200 ba? Okay? Ano ba yung, anong yun? Ano ba yung ticket na yun? Sabi nung papa. Sabi nung nanay, yun po ay ticket daw po sa picture taking. Naalala ko yun nung tatay. No? Picture taking, saan school yan? Sa school ng anak mo, syempre. Ako ang photographer dun Bakit 250 lang ang sabi ko Hello? Totoo hindi? Students? Hello? Minsan hindi natin alam. May mga ganong bagay pala. Not only in our school, not only in our families. No? But in our natural life, may mga ganon. Tama po ba? The love of money is the root of all evil. Yung pera, nandyan po yan. Okay? Next, bibilisan ko na po. Okay? Number 3, your faith. Sa ating pong pananampalataya, gaya po ng tanong ko kanina, kumusta ang pananampalataya natin? Okay? Verse 7, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Okay? Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is no benefit to those who do so. Okay? Our faith. Sino po dito ang faith niya ay naka kay Jesus? So, lahat tayo dito, we must all be firm na hindi tayo papadala sa anumang teaching sa mundong ito. Alam niyo po ba, sinabi rin po sa, I think sa Timothy yon, na darating yung time, may mga tao having the form of godliness but denying its power. Paano po ba yun? Sila ay nagiging makadiyos in outside, pero ang totoo, ang katotohanan, hindi nila itinataas ang Panginoong Yesus. Hello? Napapansin niyo po ba yun sa ngayon? Hello? Marami na po ngayon, halos pare-pareho na. Amen? Gaya po nung sabi kanina ni Bishop, no? Si Jesus is the only way. Hindi po si Pedro Calungsod or si kung sino mang santo ang tatawagan ba natin. We can directly go to God, to Jesus. When we accept Jesus as our Lord and Savior, meron na tayong access. At sabi doon, ano yung itinuro sa atin? Let us keep that. Yung faith natin sa Lord. No? Hebrews 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Hello? Nakarinig ka ng teaching. No? Si Jesus, siya ay tao daw. Yes, tao siya, but He is also God. No? Huwag na tayong papadala sa mga teaching. Amen? Na bawal si ganito, bawal si ganito. At alam niyo po ba, nakakalungkot isipin. No? I think, yung ating Santo Papa, no? Santo na daw siya, Santo Papa. Inaalaw niyo ngayon, yung mga lesbians, yung mga, meron na siyang ginagawa ng parang, hindi ko alam kung doctrines about doon, na tanggap sila. Okay? But I believe in my spirit, we should accept them as human, pero yung kasinungalingan na sila ay babae, which is lalaki siya, that is no excuse. Hello? Sabi doon, the Spirit will give us the truth. The truth shall set us free. Yung katotohanan. We must firm with that. Okay? Kasi alam niyo po ngayon, ang usapan ngayon pagdating sa pananampalataya is acceptance. Love. Deception ngayon Pag mahal ka, mahalin mo. Yan. Kasi yun yung tao longing tayo sa ganyan. Love, acceptance. But we must be firm
that Jesus died on the cross to save us from our sins. At sabi doon, we are all sinners. Hindi mo pwedeng sabihin ay hindi kami makasalanan sa life. We are all sinners, and because of God's grace, sa grace lamang, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Hello? That's the faith we must have. Ano pong sabi doon? Balikan po natin. Keep Jesus the center of our faith. Okay? Tanungin natin ang sarili natin, si Jesus ba ang aking Diyos? O baka mamaya, iba na ang aking Diyos? No? Yung idolatry na tinatawag. Okay? Let us search ourselves. Dalawa na lang po ito. Okay? Number 4, work. Sabi dun sa work, verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give in account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, that would be of no benefit to you. Okay. Sa ating mga work, asan po yung mga employees? Okay. Submit to your leaders. Okay? Laging sinasabi ng Lord, wag mong ipalagay ang iyong sarili na ikaw ay mas magaling or ikaw ay mas matalino. Kasi sinabi rin ng word ng Bible, God chose the weak things to shame the wise. Pinipili ng Diyos or kinukuha ng Diyos yung mga mahihina upang hiyain ang mga nag-aakalang sila'y matalino. We should submit to authorities. Sabi po doon, wala yung verse ko. Okay? I think sa Colossians yun, no? Na kung tayo daw po ay gumawa tayo na parang sa Lord natin ginagawa ang mga bagay. Okay? I think nasa Colossians yun. Di ko lang maalala. Okay? Sa ating po, yan. Yan, Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Isang bagay po ang gusto kong i-point sa point na ito. God knows your motive. Alam ng Diyos ang motibo mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. If you are working hard, just expecting na merong babalik sa'yo, huwag ka na lang gumawa. Ang gusto ng Lord yung gumagawa tayo dahil ginagawa natin to out of our love, out of our obedience, nang walang hinihinging kapalit. No? Gusto ko pong magpasalamat sa Lord, no? In my life, simula pong ako'y nagtrabaho, hindi po ako graduate, no, undergrad ako. But every time I work, ako po'y nagtatrabaho, hindi dahil para lang kumita ng pera. Yung lahat ng ginagawa ko sa aking sarili, ginagawa ko yun, hindi para magkaroon ng benefit. Kasi ang iniisip ko, ako ang natututo, no? At yung ginagawa ko para sa Lord. When we work, when we study, gawin natin dahil hindi lamang bibigyan tayo ni Papa ng reward or ng baon. Tataas yung baon natin pag mataas ang grade. No, sa trabaho naman, pag nandyan lang yung boss, saka lang tayo nag-work. We must work hard. Lalo na ngayon, sa ating pong society ngayon, ang work natin is skeletal force, tama ba? Work from home. So sa work from home, naka-online ka nga, pero dun sa minimize, naka-open naman ang Facebook mo.
No, ang dami mong ginagawa. Mas more time ka dun sa personal things mo kaysa dun sa work mo. If you are working from home, work from home. Parang 8 oras din. Hindi. Work from home, yung kalahating araw tulog. That is new normal. Hello? Ngayon po, nagre-remind ang sa atin, Lord, even the businessman, kung gusto mong lumago, you must work hard. You must work na parang ginagawa mo sa Panginoon. Last, but not the least, is yung habit. Okay? Our habit. Paki-flash kuya. Keep on praying and meditating God's Word. Ayun po yung verse, yung last, verse 18. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. Okay. Ano na po yung pinagkakaabalahan natin sa ngayon? If we want to experience a better life, we must always pray and meditate God's Word. Kasi alam nyo po, after this new normal, maraming pagkakabalahan ng mga tao. Especially students. Nandyan yung ML. Yun. May mga nag-react. Okay? Nandyan yung Facebook. Post dito, post doon. Hanggang sa nagkaroon na ng arguments dahil sa post. No? Ano na yung habit natin? Ano na ba yung nagiging kalakaran na pinagkakaabalahan natin sa bahay? Lalo ngayon na ganito yung sitwasyon. And I believe marami pang darating na panahon sa atin. Mga kakaibang panahon. Okay? But that thing, yung mga circumstances na yun na mangyayari pa or situation sa buhay natin, ano man ang dumating sa ating buhay, alam niyo po, God offers the better. God offers the best. Okay? Example lang nga, si Bishop nag-offer ng ice cream. Kunwari lang po yun. No? But God offers something best than this world can offer. Ang tanong, anong gagawin natin? Doon sa 5 bagay, 5 aspects sa buhay natin. Anong gagawin natin doon? In our relationship, in our money, in our faith, in our work, at sa ating habit. Anong gagawin natin to experience that better life? Those things na nilagay ko po dyan nasa Hebrews. Yun po yung mga sikreto at hindi na po sikreto na dapat nating gawin. Okay? Kaya ba nating gawin? Amen. Madali po ba? Sabi ko nga sa inyo, madali bang magpatawad? Okay? Madali bang magtrabaho? Hello? Madali bang mapanatili yung faith natin? Madali po bang magbasa ng Bible pag ikaw ay inaantok na? Hello? Ano po ba? Lahat ng bagay hindi po madali. Sabi ko sa inyo, yung unang bagay, yung mga pagbabago sa ating buhay, hindi po yan laging madali. But God is always there for us. Laging nakakaagapay sa atin. Kung hindi natin kaya, God can. Nangako ang Diyos for the past few weeks na pinag-aaralan natin about the Holy Spirit. Okay? God will give us the Holy Spirit and give us power and ability. Hingi tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi sa mga panahong ito, nasabi ko po sa inyo, marami po pong bagay ang darating. Expect great things, expect worse things also, pero sa lahat ng yun, let us fix our eyes on Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.
Meron po ba kayong natutunan sa umagang ito? And as we pray, katulad po nung, hello. Sa inyo, hello? Tinanong ko sa atin kanina, kumusta yung relasyon natin? Kumusta yung financial status natin? Kumusta yung faith natin? No, kung ikaw ay Kristiyano, kumusta yung faith mo? Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, mas kumusta yung faith mo? Kumusta yung work mo? Kumusta naman yung habit mo? And not only talking to kinagawian natin, but also yung mga secret habits natin. Are they glorifying God? This time, o pong sarili. Hello. God is us sa mga ganitong bagay. Let us love one another. Let us keep our faith. Let us work as we are working with God. Let us keep away from the love of money. And let us pray together and meditate God's Word. Let us close our eyes. Yes, Jesus. Sa konting oras po na ito, Lord, isipin natin yung mga bagay sa buhay natin na apektado sa mga oras na ito. And I believe God will deal it. Yes, Lord God. Hallelujah, Father. We give you glory, God. We give you honor and praise. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sabi mo, Lord, kilala mo kami. Simula pang kami napupunan, Lord God, ng aming mga magulang. Kilala mo na kami, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. And right now, Father, we ask, O God, for your Spirit, Lord God, to empower us, Lord God. Na magawa po namin, Panginoon, yung mga bagay na dapat po namin gawin sa buhay namin upang maranasan namin, Lord God, ang iyong walang hanggang biyaya, Panginoon. Father, right now, teach our hearts to forgive. Teach our hearts to love more, O God. To love unconditionally, Panginoon, katulad ng ginawa mo, Lord. Teach our hearts, Lord God, to be faithful, Lord God. Teach our hearts to pray more. Teach our hearts to read your word and meditate it, Lord God. Lord, sa aming mga sarili, tunay nga po, Lord, wala po kaming magagawa, O God. At ikaw lamang, O Diyos, ang makakatulong at makapagbibigay ng lakas sa amin. Sa iyo lamang namin, Panginoon, inaalay ang buhay namin. And this morning, Lord God, once again, Lord God, we acknowledge you, Lord Jesus, as our Lord and Savior, Lord God of our lives. Panginoong Yesus, salamat po ng marami, O God, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ito po'y magsilbing butil, Panginoon, na siyang tutubo, Panginoon, at magbibigay ng liwanag at lakas sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, God, for this morning. Thank you, Lord, for your word. At Lord, muli, Panginoon, ikaw ang aming itinataas, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, Panginoon, katulad ng iyong pangako. At sa iyong mga salita, Panginoon, kami po'y mananahan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming mga trabaho, Lord God, ang aming pag-aaral, O Diyos. Lord, sa iyo namin ito pinagkakatiwala lahat, Panginoon.
And Father, even our faith, Lord God, Ikaw po ang aming pinananampalatayanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, samahan mo kami muli at patuloy na bigyan ng protection. And Father, right now, we seal this prayer, Lord God, with your most precious blood, Lord. Father, we thank you and we declare victory for our lives. To you all the glory and the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So Lord, hallelujah. Praise. Yan. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Are we blessed po? Amen. Yan. So, bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father, Lord. We thank you for this morning, Panginoon. Tunay na ikaw ay mabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo, O God, sa amin na what lies behind this, Panginoon, itong new normal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo na nariyan ka, Panginoon, O God. Lord, sa mga oras na ito, sa aming tithes and offering, Panginoon, O God, buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, so may babasahin lang po ako dito sa Deuteronomy 8, verse 18. Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Amen. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Sino po naniniwala na tayo ay mayaman? Amen. Mayaman tayo. Amen po. Yan. Sabi po dito sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, nandun yung pangako ng Lord na tayo mayaman, na tayo ay magpa-prosper. Amen po ba? So, ano ka lang din po, i-example ko po, sa lahat naman to ng aspect, tayo pa yung mayaman sa ating buhay, finances, sa relationship, sa lahat po ng nabanggit. Amen po. At sa nagtatrabaho, sa may business, sa mga estudyante. Amen po ba? Pero example ko lang din po, bilang ako po ay isang young professional. Amen. So, ito po ay sa totoong buhay. Amen. So, di ba po, yung atin pong sinusweldo, meron po tayong gross pay at saka net pay. So, yung net pay po natin, tinanggal na ng company yung ating mandatory deduction. Amen po. SS, PhilHealth, Pag-ibig, may tax man yan, lahat po yan deducted. Amen po. So, yung napapasok sa atin ay net pay na lang natin yon. Pero, yun pong binawas sa atin, pag-aari pa rin natin yon. Sino ba magbe-benefit sa SS, PhilHealth, Pag-ibig? Hindi po to sponsored. Di ba po? Pero, pag nakuha na natin, sa akin po kasi, tinatanggal ko na agad yung tithes. So, yun po yung 10% ng atin pong kinikita na lahat. Pero dun, yun po, tanggal na rin po siya dun pa lang sa gross. Pero yun nga po, regardless kung ano, pero sa akin po, tinatanggal ko na yung 10%. Yung 10% po ba ay atin? Amen po. Di ba po hindi siya sa atin? Sa Lord po kasi siya. Pero dun sa tinanggal ng company sa atin yun. Kaya may pangako na magbe-benefit tayo doon. Pag kailangan natin ng PhilHealth, meron tayong makukuha. Kasi meron kinuha sa atin from our own na pinaghirapan. Pero sabi po sa Bible, sa Malaki 3:10, amen po, sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yung 10% po ay hindi atin, pero may pangako pa rin ang Lord. Amen? So yung mga kinuha ng company, atin yon, kaya may pangako na magkaka-benefit tayo doon. Pero sa 10% na binigay natin sa Lord, hindi naman atin yun. Pero grabe yung pagmamahal ng Lord, may pangako pa rin siya. Amen. Nabubuksan niya yung durangawan ng langit at pagpapalain tayo. So tayo po, wag po natin utangan ng Lord. Amen po ba? So kung ano ang para sa Lord, ibigay po natin. And din po sa giving or dun sa offering natin, yun po yung buong puso nating ibibigay sa Lord. Kasi ang Lord naman lagi namang may bonus. So tayo rin po, magbubonus din tayo sa Lord. Amen po ba? So yun lang po, tayo po ay manalangin. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Sa oras ng aming pagbibigay, Panginoon, ikaw lang ang madakila. Ito ay para sa iyo, Panginoon. Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. We expect great things, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name, Amen.
Praise the Lord. So, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen and amen and amen. Praise the Lord. So, praise God. Patuloy natin ipag-pray ang yung recovery ng mga nagkaroon ng victim. So, let us pray for them. Then, ang ganda ng turo ng ating pastor, Pastor Tim. Amen. Amen po ba? Diyos ay talagang naghahayag sa bawat isa. So tayo tumayo at magkaroon po tayo ng benediction prayer. Let us raise our hand. Lord, salamat Panginoon sa iyong word. Truly, your word will not return to me, to everyone void. You will accomplish what you have desired to everyone. Your very desire to all of us to grow. Lord, lagi mo kami nire-remind. Salamat Panginoon for your word. Bless our pastor team, Lord, even to his work, his wife, and his families. Salamat Panginoon as we depart to this place, O God. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, sumami na pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you all.